Matagumpay na nasamsam ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang isang hindi lisensyadong baril at mga bala sa isinagawang pagpapatupad ng search warrant noong umaga ng Enero 30 sa Purok 3, Barangay Mataas na Kahoy, General Natividad, Nueva Ecija. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Harold Dagit L. Bruno, Provincial Director ng NEPO, isinagawa ang operasyon bandang alas 6:50 ng umaga ng mga tauhan ng General M. Natividad Municipal Police Station o MPS laban sa suspect na kinilalang si alias Seyo. Ang search warrant ay inisyu ng Executive Judge ng Regional Trial Court Branch 26, Cabanatuan City. Sa isinagawang paghahalughog na recover ng mga operatiba ang isang caliber 9mm Colt pistol na walang serial number. May nakakabit na magazine na may 4 na bala, gayon din ang isang itim na sling bag. Kasalukuyang inihahanda ang kasong kriminal laban sa suspect dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na ihahain sa korte. Ayon kay Police Colonel Bruno, ang naturang operasyon ay patunay ng maayos na disiplina, koordinasyon at profesionalismo ng mga operatiba. Aniya ang tagumpay na ito ay isinagawa ng mahigpit na sumusunod sa legal na proseso na lalong nagpapatibay sa tiwala ng publiko at nagpapakita ng matatag na paninindigan ng NEPO laban sa ilegal na mga baril. Matatagpuan na sa Central Luzon State University o CLSU Agricultural Museum sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija ang traveling exhibit ng mga obra ng pambansang alagad ng sining na si Carlos Botong Francisco na pinamagatang Botong Francisco and Nation Imagined sa pagtulungan ng Ayala Museum. Ang naturang exhibit ay bukas sa publiko mula Enero 19 hanggang Pebrero 4 taong 2026 at ginanap sa Reamers Hall. Tampok dito ang 25 obra ni Botong Francisco, kabilang ang ilan sa kanyang pinakatanyag na likha gaya ng Mother Nature's Bounty Harvest, Maria Makiling, Nagmamandala, Woman and Boy Walking Against the Wind at Sungkaan. Layunin ng exhibit na palalimin ang pag-unawa ng komunidad ng CLSU sa kasaysayan ng Pilipinas at higit pang pagtibayin ang kamalayang pambansa, identidad at diwa ng nasyonalismo. Sa ginanap na pagbubukas ng exhibit, sinabi ni CLSU President Evaristo Abella na sa pamagitan ng mga obra ni Botong Francisco ay masisilayan ang mga tagpo ng pang-araw-araw na buhay, kasaysayan, pakikibaka, pagdiriwang at mga tradisyong humuhubog sa pambansang identidad ng mga Pilipino. Samantala, inilarawan naman ni Ayala Museum Senior Consultant and Curator Kenneth Isguera ang Ayala Museum bilang isang institusyong nakatuon sa pangangalaga ng kaalaman at pagkakakilanlang Pilipino. Ayon sa kanya, hinihikayat ng exhibit ang mga mag-aaral at guro na higit na makibahagi sa sining at magkaroon ng mas malalim na pang-unawa sa kultura. Dumalo rin sa pagbubukas ng exhibit sina CLSU Vice President for Research, Innovation and Extension Emmanuel Vera Cruz at Ayala Museum Associate Director at Head of Exhibitions and Collections April Tiham. Ang nasabing aktibidad ay inorganisa ng Center for Central Luzon Studies sa pamumuno ni Melanie Tolentino. Lumagda ang Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST sa mga Memorandum of Agreement at Memorandum of Understanding kasama ang ilang lokal at international na katuwang upang higit pang palakasin ang pagtutulungan ng mga programang pangkaunlaran ng komunidad. Ang mga kasunduan ay nilagdaan kasama ang Divina
Pastora Multipurpose Cooperative, lokal na pamahalaan ng San Isidro, Nueva Ecija Department of Social Welfare and Development o DSWD, Central Luzon Installation Management Command ng Philippine Army at ang Universitas Muhammadiyah Kendari ng Indonesia. Ayon kay NEUST President Rodora Hugo, patuloy ang paninindigan ng pamantasan na makipag-ugnayan sa mga lokal at pandaigdigang ahensya at institusyon upang pangmatagalang maiangat ang kalagayan ng mga komunidad. Dagdag pa ng Pangulo ng NEUST, ang pag-uugnay ng mga komunidad lampas sa hangganan ng bansa ay isa sa mahalagang haligi ng kasalukuyang administrasyon ng universidad. Ayon sa NEUST, nakatuon ang mga naturang partnership sa pagpapaunlad ng kaalaman at teknolohiya sa pamagitan ng pananaliksik, extension services, pagsasanay at production services na layong makalikha ng positibo at napapanatiling epekto sa lipunan. Ipinahayag naman ng mga kinatawan mula sa mga katuwang na institusyon ang kanilang buong suporta sa mga programa at inisyatiba ng NEUST. Dumalo rin sa seremonya ng paglagda ang ilang opisyal ng NEUST, kabilang sina Vice President for Research, Extension and Training Jean Gilliasper, Extension Services Department Director Marivic Villegas at ang mga campus director mula sa Fort Magsaysay at Tate at San Isidro.